Amen. Yan is good? All the time. All the time. Iyak ako, di ba nakapagsalita? Alam niyo po, 1 month po kayo kami. For some days, na hindi ako tayo. Bilang lingkod at Panginoon, nakapagsalita. Pero usually po tulungan sa dako ng United Arab Emirates. Every Sunday, kayo may meeting. So, puri ng Panginoon. At kanina na, yung testimony, yung aking wife, kung ano yung pinalaman na sa amin ng Panginoon. Sa dako ng United Arab Emirates. Napakaraming magandang place na napuntahan namin, courtesy of Pastor Mercy. Dinala na kami sa aming garden. Siguro yung margin na makarating ko. Hindi ba pila? Ako si Brother Carol. Magkakasama kami. Anak ni Pastor. Nakita sa akin ang Panginoon ng greatness. So, at isa pa, every Sunday, ma-attend po kami ng worship service doon. Na ang pinaka-pastor doon ay merong pastor na Africano, merong pastor na Indiano, merong pastor na Filipino. Yung Filipino po, si Pastor Philip, yun po yung nagbibigay ng support dati kina Sister Yoli and Brother Nico. So for the first time, nandito siya. And okay yung pagtanggap nila sa amin. Every Sunday, hindi naman ko yung ginagawa ng Pastor Philip, but every Sunday, dinadala niya kami sa iba't ibang restaurant na mamahalin doon sa United Arab Emirates. So yun po ang ganun sila, magpakalaga namin sa lingkod ng Panginoon. Sabi nga ng kanyang kapatid na babae, Lord, sana marami pa lingkod ng Panginoon na makilala kami. So, yun po ang ginawa sa amin ng Panginoon sa atin ng United Arab Emirates. Hindi ko masabing Dubai kasi hindi naman ako doon nakatira. Nakatira po ako sa Kumarpay po, punta lang ako ng Dubai, pumunta ako ng Pujera, nandun nakatira si Brother Mercy, pumunta ako ng Sharjah, sa United Arab Emirates. So, sabi sa akin, Pastor, balik po kayo Oo, papalikan ko next year. Sinabi mo yan, next year, kailangan January, dito ka na. So, ganun pa man, lahat po yan ay pinakita sa akin ng Panginoon. Blessing po, ang natanggap natin doon sa labanan. Sana lahat tayo, na-experience natin ang blessing ng Panginoon. So, pag-pray natin na lahat tayo ay magkaranas ng gano'n. Amen po ba? Palagpakan po natin. Ngayon nga po, yun, sa pagkamataranas tayo ng kasiyahan sa ating buhay, medyo may kalungkutan tayo. Kunti lang. Kasi hindi naman natin masabing kung talimalungkot tayo ngayon dahil sa pagpanaw ng dalawa nating elder. Sa elder natin, isa sa nagtayo o ginamit ng Panginoon para maitayo church, si Elder Remy. So, ito sila, hindi ko alam kung si Brother Audrey na lang natatay ito, si Audrey, buhay pa. So, siya na lang, yung anim, wala na siguro. So, and lately na, Elder Remy, sa mga buhay na, ginawa ng Panginoon, physically, emotionally, hindi kalubutan tayo. But spiritually, masaya na tayo dahil kapiling na siya ng Panginoon Diyos. Ganun din, isa sa elder ng Victoria Reyes at supporter din ng Chito Malabon, si Elder Lisa Lasso, kapatid ni Pastor Ime.
ay pinawihan na rin ang buhay at kinuha na rin ang Panginoon. So, yun, yung mga up and downs na nararanasan natin ngayon. Pero po, ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayon ay magbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Amen po ba? Alalahanin natin yung mga nangyari sa atin last 2025, dahil 2026 na ngayon. Minsan may mga bagay na pinupwersa pa tayo to look backward. Diba? Naisip pa rin natin yung mga nakaraan natin. Yung iba, tinitingnan nila, they look back with gratitude. Ano yung mga binigay sa kanyang Panginoon? Mga pasasalamat. Remembering God's faithfulness. Yun ang pinapasalamat ng iba. Yung iba naman, tinitingnan nila backward with regret. Ano ba pinagsisihan nila? Remembering failures. Ano yung mga kabiguan nila sa buhay? Ano yung mga hindi nila nagawa? Losses. At ano yung mga na-miss nila? Opportunities. Yun ang tinitingnan. Doon sila nakakulong. But, sabi nga, whether our memories are sweet or painful, they can either instruct us or imprison us. Pwede tayo makulong sa sitwasyon na yun. O pwede rin tayo mabigyan ng tamang instruction para makalaya sa pagkakakulong na yun. Amen? Katulad ng Israel, dito sa binasa natin kanina, nalagay din sa ganong kaisipan yung mga Israelita. Why? They were a redeemed people. Pinalaya sila ng Diyos mula sa pagkakakulong nila sa Egypto. Di po ba? Doon sila, ilang years sila nakulong doon, but na-redeem sila ng Panginoon, pinalaya sila, yet discouraged sila. Diba sinisisipan nila si Moses? Bakit mo pa kami? Ilinabaas kung papatayin mo rin ang kami sa gutom dito. Dahil sila, delivered na sila, napalaya na sila, pero disgraced pa rin ang kanilang mga puso. Ano ibig sabihin ng disgrace? Mga, di pa rin nila mawari kung bakit sila nandun sa sitwasyon na yun. Naalala nila kung ano yung ginawa sa kanila ng Panginoon. But, struggle sila sa kanilang pagtitiwala kung ano pa ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Ganun sa tayo, mga kapatid. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Binigyan na tayo ng mga buting bagay. Naalala natin yun. Pero, kulang pa rin tayo sa pagtitiwala sa Diyos kung ano pa ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Ngayong 2020, sino sa atin nakakaalam? Kung ano mangyayari mula ngayon hanggang bukas hanggang sa 2027, pakita sa kaman kung sino nakakaalam. Meron o wala? Walang nakakaalam. Katulad ng mga Israel, walang tiwala kung ano pa ang pwedeng gawin ng Diyos sa kanila. Ang gusto po ng Diyos, di naman po i-deny ng Diyos yung past ng Israel. Pero, hindi rin niya inalaw yung Israelita na ipamunga yun. Ganon din tayo, hindi natin sinignan ng Diyos. Ano ba yung nangyari sa atin 2025? Meron ba tayong mga kabiguan ng 2025? Meron ba tayong mga blessing ng 2025? Sabi ng Diyos, manatili ka.
Hindi yan binigyan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, inaalaw ng Diyos ay pamuhay natin yun. Ipamuhay natin, ang mga blessing niya, ipamuhay natin. Rinidirect ng Diyos ang ating mga lakad, ang ating path. Hindi paurong, kundi ano? Pasulong. Okay, kundi yan. Sabi nga sa banal na kasulatan, pag ikaw ay nag-aararo ng lingon, bakit hindi mo matasapot yan? Totoo naman. Subukan mong maraming hugasan sa lababo at titignan mo. Kung titignan mo lang yan, hindi mo matatapos yan. Maraming kang labahan, sabi mo tinitignan. Hindi mo matatapos yan. Ang gusto ng Diyos, forward in. Tumulong tayo na may pag-asa. Amen po ba? Kaya nga sabi niya dito, sa 19, verse 19, pag-place na verse 19. Behold, I will do new things. Narito, tingnan nyo, gagawa ko ng mga bagong bagay sa inyo. Amen? Ano kaya yung mga bagay na yun? Nandiyo po itong Isaiah, napagagandang book. Kung titingnan natin yung background nito, dito sa chapter 40 to chapter 55, naka-address po ito sa Israel during Babylonian exile. Nung sila ay tinugkog ng mga taga-Babylonia. Kaya na po sila ay lumalakad na nakakatawid sa Red Sea as a free people, pero namuhay sila under foreign king. Tawid nga sila, malaya sila, dating doon, ano nangyari? Kinukukok sila ng mga Babylonians. At dito sa 43 verse 16 to 17, pina-recall sa kanila ng Panginoon kung paano inasing yung Red Sea, kung paano nalunod yung mga army ng Paraon, at kung paano sila i-deliver, pero merong hindi naasahang pangyayari sa kanila. Ano yung pangyayari? Sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong nag-ibig yan sa lugar. Bakit? Because Israel remembered the event but had forgotten the God behind it. Naalala nila kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila, pero nakalimutan nila yung Diyos na may gawa ng mga bagay nila. Aral tayo. Naalala natin yung mga miracles, naalala natin yung blessing. Lahat naalala natin, pero yung Diyos na nagbigay sa atin, nakakalimutan natin. Amen? Nakakalimutan natin magbabat sa Diyos. Sabi nga ng Koreanong administrator ng dating eskwelahan na pinag-aralan doon, Manila Baptist School of Theology. Kayong mga Pilipino, sa pagbabat sa Diyos, kayong mga Pilipino, you can praise and worship God 24 hours. Tugtugan, awitan, kaya-kaya ng mga Pinoy. But you can never pray 13 minutes per day. Sino sa atin na nakakapag-pray 30 minutes per day? 30 minutes, babad, sa presensya ng Diyos. I remember Elder Remy. Gabi-gabi, meron po kami prayer meeting. Sabi ni Elder Remy, sige, prayer meeting tayo. Lahat, kanya-kanyang tama na. Sige, umpisahan ko. Umpisa ni Elder Remy.
Dire-dire po kung manalangin, kulang ang isang oras. After ng mga panalangin ni Dire, nakikita siya na may susunod sa kanya. Sabi ngayon, ano nangyari? Lahat kami tulog na. Wala po nakatigis doon sa pagpapabad sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nakakalimutan natin siya. Ino-honor ng Israelita noon yung mga miracle, but doubted the miracle worker. Tayo pa rin. Kahit hindi tayo Israelita. Makakalimutan lagi natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya po, dito meron akong 3 punto na gusto ibigay sa inyo. At halaw dito sa ating binasang talata ngayon. Number 1, God's prohibition. Ano itong pinagbabawal ng Panginoon? Verse 18. Sabi ko sa verse 18. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Tagalog, ito ang sabi niya, ilibig mo na sa limot at huwag na alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Kalimutan na natin kung ano ba nangyari sa atin itong 2025, alisin na natin yun at pumunta na tayo sa presensya ng Diyos. Do not be paralyzed by the past. Verse 18. Sa isang tingin, yung command na ito ng Panginoon sa atin ay parang nakakapagkakaroon. Ito na, Lord. Dahil sa Scripture, repeatedly, nananawagan ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tao, to remember the Passover. But, kahit sa ating Lord Supper at sa ating ni Jesus Christ, remember, do this, in remembrance of me. Eh, bakit sabi natin dito sa talatang ito, huwag na natin alalahanin. Remember not the former things, nor consider the things of old. Ano pong ibig sabihin ng Diyos dito? Hindi naman po history dito yung memory. Hindi issue ang memory, but yung straight fixation natin. Sa puso natin. Yung ating mga ginagawa. This is not the denial of God's past work. Hindi po ito. Hindi niya ipukontrahin yung kanyang sarili. Katulad ng Israelita, they celebrated what God has done when quietly doubting what God could still do. Para tayo, palagay na naman natin sa atin, nauna na naalala natin, electively, sentimentally, siniselebrate natin kung ano yung mga ginawa sa atin ng Diyos, pero deep in our heart, ano yung pagdudula, ano pa kaya pwedeng gawin sa atin ng Diyos? Bigyan kaya ako ng Diyos ng ganito? Pagpalain kaya ako ng Diyos sa taong 2026? Puro tayo pagdudula lang. Hindi tayo nakakasiguro kung ano ang pwede gawin ng Diyos sa atin. Parang nililimatahan natin the power of God in the past. Parang ganun na lang tayo. Parang napakaiksik na ng kamay ng Diyos na abutin tayo. Instead na maging foundation natin, yung nakaraan natin, ginagawa na natin proceeding. Nananatili na tayo doon, ayaw mo ng Panginoon na gano'n.
Di po naman marireplace yung God's former word ng present trust. Yung present trust natin, yun po ang magpapaalam ng ating pananampalataya. Hindi mag-freeze ng ating pananampalataya. Yung mga nakaraang mercy, biyaya sa atin ng Panginoon, they are evidence of God's power. Ebidensya po na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po ba? Pero walang expiration yan. Kaya tuloy-tuloy yan. Kaya hindi po ibig sabihin, nakalimutan mo na yung mga ginawa sa iyo ng Diyos. Hindi po yung memory kung paano natin isasabuhay yung mga biyaya niya ng ating Panginoon. Yung past word na. Ano ba? Ano po ang danger pag lagi natin iniisip yung mga sacrifice? Pag lagi natin iniisip yung nakaraan. Ano po? Tawagin yan ay nostalgia. Iniisip natin yung mga nakaraan na sadness ng buhay natin. Meron pong pagkakaiba ang gratitude and nostalgia. Malaki pagkakaiba niyan. Ano po yun? Pag sinabi mong gratitude, thanks God for what He has done. Ito po ay pasasalamat sa Diyos kung ano ang Kanyang ginawa at pagtitiwala sa Kanya for what He will do. Pagtiwala sa ating Panginoon, ano pa pwede gawin ng Panginoon sa atin? Ngayon, 2026. Matalo yung tanda, okay, nanatili ka na doon, safe ka doon. Si safe ka doon, kaysa magtiwala ako dito na ako. Sigurado na ako dito. Parang yung lagi kong pinukwento, na mayroong dalawang mananampalataya, pumunta si church. Pagtawid nila sa may ilog, nakakita sila isang malaking isla. Sabi ng isa, sige, tumumpa ka na. May iwan ako dito, sigurado ng isla na doon eh. Uhulihin ko to. Parang may tanghali na ako. Ikaw, simba na. Pagdating ng simbahan, yung pumunta sa simbahan, naman ng palataya, nag-iisip na uli kaya ni brother yung isla. Samantala yung naniguro, nanghuli ng isla, ang sabi, Lord, sorry, inuna ko to, kesa sa iyo, pero sigurado na to. Sure na to. At tingin nyo, sinong pinalugdan ng Panginoon? Doon sa dalawang yun. Sino nakakala? Ha? Yung nanghuli ng isda? Wala. Eh, wala. Bakit? Yung nanghuli ng isda, inuuli niya yung isda, yun ang inuna niya. Yung nasa simbahan naman, wala sa focus yung kanyang pagsamba, nandun sa isda. Sabi sa Mateo 6:33, Datapat, kung makita ninyong unangin ang kaharian ng Diyos at kanyang katwiran at ang lahat ng yan ay ilalagdag ko na lang sa inyo. Sarap natin, pinagi natin unangin the kingdom of God. Amen? Sige tayo ng Diyos. 6 days. Sa'yo yan. Pagtrabaho mo. Kumita ka. Saan dyan? 1 day lang sa akin. Minsan, hindi pa natin nagagawa. So, ayaw ng Diyos, no? Mga ganon. Pag sinabi natin faith, hindi ko ibig sabihin na ipabuhay natin to live it yesterday.
pamuhay natin ngayon. Ngayon na. Magandang illustration. Okay. Museum. Alam niyo ba yung museum? Ano nasa loob ng museum? Ang nasa loob ng museum is history. Amen? Lahat na istorya ng isang bansa, isang bayan na andun. Pero may nakatira ba sa museum? Wala. Sino nakitira sa museum? Ganun din po ang faith. It is not a memorial service, but it is a living trust in a living God. Amen? Pagtitiwala natin sa isang buhay na Diyos. We must put our trust in our God. That is God's proclamation. Ito sa verse 19. Praise God, verse 19. Okay? Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? That is verse 19. Behold, I will do a new thing. Tingnan nyo, narito, gagawa ako ng isang bagong bagay. A new thing. Now it springs forth. Do you perceive it? Tagalog, masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na, hindi mo pa nakikita. Itutuloy muna natin yan. Behold! Hati-hatiin po natin. Tingnan natin kung ano yung initiative ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya. Behold! Narito! It is a call to pay attention. Gusto ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos para yung atensyon natin ay makafocus sa Kanya, filled with faith, punong-puno ng pananampalataya. It is a divine summon. Kumbaga, sa kaso may sinusummon tayo ng barangay, pinapatawag tayo, but this is a divine summon. Diyos mismo tumatawag sa atin. God is saying, start looking back. Wag ka lang lingon. Look here. Sabi niya, behold, I will do a new thing. Okay? I am doing. Tingnan natin, kanina behold na I am doing. Pag sinabing I am doing, it is a present ongoing action. Amen? Ang teacher dyan, pag sinabing I am doing, pag kasalukuyan ba yan, pag hinaharap, or pag nagdaan? It is an action. Going on action. Natutupad. Ginagawa. I am doing. God is already at work. Diyan na, yung Diyos gumagawa na para sa atin. Hindi pa man natin nakikita yung kabuuan kung ano yung mangyayari, ginagawa na ng Diyos para sa atin. This year 2026, God is doing for us. Did I hear an amen? Gumagawa ko ang Diyos sa buhay natin. Pagdiret pa rin ng mata natin kanina, nag-uumpisa na ang Diyos na gumagawa ng mga bagay para sa buhay natin ngayong 2026. Ang kailangan lang natin ay mananampalataya. Sabi nga, yung pananampalataya does not create God's work, but faith recognizes
If, alam mo bakit hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin? Bulag tayo sa pananampalataya. Binubulag tayo. Di natin nakikita yan. It remains hidden until faith open our eyes. Yung pong pananampalataya ang magbubukas ng ating mga mata para makita natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. You! Okay? I will do a new thing. Pag sinabing nyo, hindi po nangangahulugan na ng bago ang Diyos. Kundi ano po, hindi po pinupuntarin ng Diyos yung kanyang mga old promises. Nung sinabi ng duty, sabi sa Malachi 3:6, I, the Lord, do not change. Hindi po nagbabago ang Diyos. Ang ibig sabihin po ng new dito ay fresh, sariwa, renewed, advancing, and not different in nature. Sariwa, sabi nga, tinaawit natin, araw sa tar. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Ganun tatapat ang Panginoon sa atin. Laging bago. Yun po ang ibig sabihin ng beauty, the greatest fullness in Christ. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Okay. Since na New Year worship service ito, kaya puro new, ay babanggit natin ngayon. New covenant, new Exodus. Pag sinabi natin new Exodus, exit na tayo sa dati natin buhay. New covenant, patuloy tayo inig sa Panginoon sa bagong pinagagawa sa atin at sa covenant natin sa Panginoon. And the new creation. And it all converges in Jesus. Kaya po yan, nakapaloob sa ating Panginoong Jesu Cristo. Amen po ba? Sabi nga ng isang manunula, grace does not abolish nature but restores it. And redemption does not destroy history but fulfill it. History hindi masisira but fulfill. Kaya po, ang new work ng Panginoong Diyos sa atin, it does not abandon the old. Hindi pinuponsumate niya ito. Ipinapatupad niya ito sa mga buhay natin. Ano man po ito? Na makakapagbigay sa atin ng victory ginagawa na ng Diyos para sa amin. Nabi po, yung pagkakapukpok ng Israelita, yung pagkakapukpok ng Babylonia sa mga taga-Israelita ay nawala ng tiwala ng mga Israelites sa ating Panginoon. Pero bago Panginoon, nagbigay siya ng new covenant at sinagot niya yung mga hinaing ng Israelita, not with better laws, but with a new heart. Pinalitan ng Panginoon ng Diyos yung kanilang mga puso na ikuhay sa atin. If we pray, Lord, give me a new heart. Bigyan niyo ako
ng isang malusog na puso. Yun din naman ang hinihingi ni Solomon. Give me a new heart na marunong kumilala ng tama at mali. Sabi mo, yung pangako ng Diyos, yung forgiveness, yung regeneration, and restoration, it is accomplished through Christ's atoning way. Lahat yan para sa ating Panginoong Yesu Cristo. Ating redemption, yung forgiveness of sin, ating Panginoong Yesus Cristo. Kaya maswerte tayo. Ngayon ang bulan ay tinanong na ginamos natin ang nakaraan. To save us, to forgive us, to restore us. Sabi ng Diyos, I will do what you could never do. Gagawin ko sa iyo yung hindi mo kaya gawin. I will save in a way that magnifies my glory. Yung parang pagkakaligtas sa atin ng Panginoon, yung parang ay glory of God. Glory ng Panginoon, kalawalhatian ng Panginoon. And the following paragraph, I will even make a way in the wilderness and river in the desert. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Pag sinabi kong wilderness, it represents helplessness. Ano yung wilderness? Madawag yung tagal ng wilderness. Ilang na lugar na nawala ka doon. Minsan naka-experience ako ng bata pa ako. Makyat ako ng bundok. Makyat ako ng bundok kasama ko yung father ko. At pagdating doon sa bundok, sabi ng tao doon, kulang ng mga ganito, walang asin, walang kape, walang posporo, walang sigarilyo. Sabi sa akin ng tatay ko, bumaba ka ng bundok. At kailangan bago lumilip, nandito ka na. Ang layo po nun. Yung experience ko sa mountain, yung mga mahilig sa mountain climbing dito, mas malupit yung experience ko doon. Kaya ayaw ko na ng bundok. Mas takot ako sa tatay ko kaysa doon sa yung mga hayop-hayop sa bundok. Mga multo sa bundok. Minsan pa ako nawala sa bundok, di ko na alam yung path kung saan. Ay, ikot-ikot na lang ako doon. Sabi ng matatanda, no, baliktad yung t-shirt mo para magkaraman. Binaliktad ko na po. Ikot pa rin ako ng ikot. Hanggang nakakita ko ng isang maisa. Sabi ko, maisa na ito. Naisip ito, mga mais na ito. May nagtalim dito. Meron ditong malapit ako. Sinuko ko yung maisa na yun. Namumunga na yung mais. Pero, hindi ko naman sinira. All the way yung parang may-ari ng maisa, tinitingnan lang ako. Hindi niya alam kung sino may mga ano doon eh. Wild pig, yun. Mabira mo. Pero doon, mga nain ng mais. May dala siyang pangmove na may tuli sa gitna. Natagano na. Sisipatin na pala ako. Kung di sumigaw siya, sumigaw din ako. Nakita niya. Ginagawa ko dyan. Sisigira mo yung taniman na yan sa video. Naligaw ako, di ko na alam kung saan ako pupunta. Bakit saan ako pupunta? Bababa po ako ng bayan. Tinuro sa akin mula ang kadaan. Ano po ang ibig sabihin ng wilderness?
ng wilderness dito ng Panginoon. I will make away the wilderness and rivers in the desert. Yung wilderness dito represent helplessness. Walang tutulong sa'yo. Wala kang manian ng tulong. Katulad ng mga Israelita, hindi nila mailigtas ang kanyang sarili. Because salvation has never been achieved by human strategy. Kahit anong strategy gawin natin, hindi tayo maliligtas. But, paano po? Only by divine intervention. Kaya alam ko sa sarili ko nung paano, pinagay naman ng Panginoon. Kasi kung hindi ako ginay ng Panginoon, isang sipat lang sa akin. I was then high school lang. Isang sipat lang sa akin ng kawayan. Yari ako. Pero may divine intervention. Yung divine intervention ay nasa kanya yung dating Diyos na nag-divide ng Red Sea, now, create path. Kahit walang nag-i-access na daanan, lilika ng Diyos na dadaanan natin. Amen? Para makapos na tayo sa katagumpayan. Hingga, wala na daanan. Nagawa ng Diyos. You will make way. And yung natanda will make a way. Where it seems to be no way, gumagawa talaga ang Diyos para sa atin. Kaya ano dapat natin gawin? What is our practical application? Number one, start living under yesterday's failure. Gospel releases us from regret. Huwag na tayong manatili sa mga nakaka-failure natin. Amen? Saan tayo manatili? Sa Word of God. Kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, gawin natin. As I always say, there is a blessing in obedience. Tayo lang yung sumusunod sa Diyos. Dami. Blessing. Sabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Stop living. Number two, stop idolizing yesterday's victories. Kung ano man yung mga victories natin last year, huwag natin i-idolize yun. Huwag natin lagi pupurihin. Why? Because God is not limited to your best season. Hindi limitado ang Diyos. Mayroon pang mas higit. Kung magandang blessing ang nangyari sa iyo ngayong 2025, mayroon pang mas higit na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? I'm looking forward. Bigyan ako ng Diyos. Nag-chance makapunta doon sa lugar na yun. Hindi ko na po ina-idolize yun. But, I am looking forward na mas maganda pang lugar sa pagdadala sa amin ng Diyos. Sa mga susunod. Ganun po tayo dapat nakapunta. O kasi, kung man nakita yun, ayaw ng Diyos na makulong tayo sa pangangalaman sa Pastor. Number 3, start trusting God's present work. Pagtiwalaan natin ang present work ng ating Panginoon. Faith is not seeing the whole path, it is trusting the guide. Di ba natin nakita yung ating dinadaanan, pero may pananampalataya tayo, kaya titiwala tayo sa guidance ng Panginoon.
Kaya nga, sa prayer meeting natin, number one request, guidance and protection. Kahit i-bless ka ng Panginoon, ang mga material blessing, pag tinanggal sa iyo yung guidance and protection, wala yan. What is important? Protection ng Panginoon para sa atin. Guidance. Aatayin tayo ng Diyos. Sa isa, mas mabuti daraan. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Hindi naman po i-erase ng Panginoon yung ating past, bagkos i-repeat. He does not abandon His people. He advances purposes. Eh, na Israelita, hindi sila pinanatili doon. Hindi lang alam ng mga Israelita dahil puro sa reklamo na sila pala ay prepare na ng Diyos kung kanilang daraanan sa Pilipinas. Ano yung matatagpuan nila doon? Ano ang daraanan nila? Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, behold, I am doing a new thing. Narito, medyo gumagawa ako ng bagong bagay. Amen? Gumagawa ko ng bagong bagay, sabi ng Panginoon. Kaya ako, ngayong New Year, or this very moment, tinatawag po tayo ng Diyos. Lift up our eyes. Tungo natin ang ating mga mata at ibigay natin ang ating tiwala sa ating Diyos kung ano ang ginagawa niya sa atin. All creation na Jeremiah 29 verse 11. For I know the plan is for you, a plan na to harm you, but to prosper you. Sa plano na hindi kay papahamak, kundi sa plano na ikaw ay magtatagumpay. Amen po ba? Amen po ba? Let's pray. Ngayong 2020, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kumanda kayo. Kung nag-pray tayo kumulan, kumanda tayo sa bahan. If we pray for blessing, kumanda tayo sa ating mga sisilda para hindi masaya. Tinuloy ko nag-pray ng more blessing. More blessing. Pray for blessing. Be ready. Baka sabihin ng Diyos, like, hindi ka ng blessing, hindi ka naman nanda. Baka matapunan tayo ng blessing, hindi natin papatinamangan. Pastor, meron ba gano'n? Meron. Ang nangyari doon sa 4 na titawin. Sabi ng Peter, ay, di ako naniniwala dyan. Okay, sabi ng Diyos, kakakita na ng blessing, pero hindi mo makikita. Ang magtakbuhan yung mga tao na makita nila yung blessing, yung mataas na high-ranking official, na sundalo, na pagkapakan, na matay, hindi siya nakakikita ng blessing. Ano yung blessing? So, blessing. Let's ask for blessing na nagmumula sa Panginoon. But be ready. Sabi nga, dapat matibay ang ating isipan. Kung tayo iligigit at pagpapala sa Panginoon. It is between you and God. Ano po ang may iligigit ngayong 2026? Just trust God. Just trust God. Sino gusto provision? Nagkarin sa Panginoon. Provision!
Provision. Itaas. You must have a vision. Pag gusto mo ng provision, dapat may vision ka. At ang vision mo, papunta sa vision. And what is your vision? There's a vision first, then comes the provision to the vision. Doon kayo tatanggap ng maraming blessings sa atin. Siguraduhin natin. Siguraduhin lang natin that our vision ay nakaalay sa kaluluwa ating Panginoon. Amen po ba? Let's bow down our heads. Heavenly Father, thank you so much for this afternoon. And for the amin sa aking okay. Puno-puno kami ng pag-asa, Panginoon Diyos. That this coming year, 2026, all your provision and blessing upon blessing, will be upon us. When we speak of blessing, O God, we speak of physical blessing also. Patuloy kami, Panginoon Diyos, na manalangin sa inyo. Nalagin mo po bigyan ng kalakasan ng aming katawang lupa upang ang Panginoon ay magamit namin sa paglilingkod sa inyo, sa pagsama sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan. O Lord, anumang sakit na bumabalot sa bawat isa sa amin o sa mga mahal namin sa buhay na wala rin sa Panginoon. Lord, we pray for your fast recovery, O God. Para sa aming fast recovery. Panginoon Diyos, patuloy namin dinalapin ang aming katawang lumang ito, Panginoon Diyos, to be holy. Para sa karampatang pagsamba natin sa iyo. Late and only one. We also speak of financial blessing, Panginoon Diyos. Patuloy na kami akayin kung saan kami makakatungkong ng biyaya, pinansyal, Panginoon Diyos, sa aming buhay, na hindi para maging tukso sa amin, kundi maging isang pagpapala. Bless us, O Lord, to be a blessing to others. Lord, i-bless mo po kami, financial mo kami. Gawin mo po kami asset sa mga trabaho, ginagampanan namin ng reliability, Lord. And for us, O God, we also speak of spiritual blessing. Lord, lalo po palalimin ang relationship between you and us always. So, yung pong hayaan na kami lang ang nakahawag sa inyo. Pag gusto ko, hawakan ninyo kami, Panginoon. Na kahit na naman pag-upermayunas namin, ay hindi kami makawala sa inyo, Panginoon. Pagkos hawak niyo pa rin kami, Panginoon. Lord, patuloy po na ang relasyon nito, spiritually, ay manatili sa amin, Panginoon. Gamitin mo nga po, Panginoon Diyos, ay kanana ko ng iyong kingdom po, God. Gamitin mo kami, O Diyos, sa inyong kaluwal na tingnan, Lord, we thank you so much. Lord, maraming salamat po. Wala kami masabi ngayon, kundi maraming salamat sa taong nagdaan sa buhay namin. And Lord, we are looking forward for this year forward, Lord. May isang bagong pagpapala na naman ang ibibigay niyo sa amin. Tulungan kami makamove on, Panginoong Diyos. Ano mga failures namin sa buhay nung nagdaang taon. Hindi na namin ipamuhay yung mga failures na yun. Pagkas ipamuhay namin, Panginoon Diyos, ang panibagong pag-asa na binibigay niyo sa amin. Oh, hallelujah, Lord.
Thank you so much, Lord. Thank you. Panginoon, bless these people. Palain mo ang tao natin sa Panginoon. Kaya, thank you so much. Thank you. At ang lahat na ito'y pinanalangin natin ay masasalamat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang Diyos sa buhay, palagi ang banal na Espiritu, na po tayo magsabi na, Amen. Maraming